Welcome to another stock market analysis video, and ito yung tatlong stocks na pag-uusapan ko sa video na to. So before I talk about the individual stocks, puntahan muna natin yung PSEI para sa overall market conditions. So for the PSEI, last time na napag-usapan ko yung chart niya, ang naging basis ko pa nun is yung January 30 na candle. So ito yung vertical line. And during this period, napag-usapan ko na the PSEI, if it goes lower, pwede siyang pumunta dito sa 6.1 na level, no? Which is the S2 support for this chart. Tapos, pag pumunta yung PSEI sa level na to, that could mean na magke-create siya ng mas malaking consolidation. So, fortunately, hindi siya nakapunta sa level na yan and bumalik lang siya ulit dito sa consolidation niya sa above ng 6.3, no? So, I think ang gagawin kong adjustment is that ito na yung box or consolidation na ginagawa ng PSEI. Tapos, intact pa naman yung bias ko na meron pa rin siyang inverse head and shoulders na pattern, no? So, kung bago ka pa lang sa channel na to, nung huling beses ko kasing napag-usapan yung PSEI, yung main na bias ko sa kanya is that it's creating an inverse head and shoulders na pattern. That's why if I'm going to zoom out, you can see na yung initial target ko talaga sa PSEI is yung around 7.5, 7.6 na level kapag nalagpasan niya itong 6.6 na level na to. So that explains itong mga drawing ko na merong mga arc or may mga curves, no? So tatanggalin ko na tong right shoulder niya dyan para mas clear yung itsura ng box. So ngayon for the PSEI, although hindi naman na pumunta yung price dito sa S2 na price area, so, gaya ng sabi ko kanina sa 6.1, syempre that's still possible kung magkaroon ng malakas na bentahan para mag-pull back pa yung PSEI dito sa ilalim. So, at these levels, pag hindi ulit nag-support itong level na to, then most likely, sa S2 talaga yung punta niya. Pero sa ngayon, ito yung consolidation na ginagawa niya and syempre mas preferred ko na dito na lang siya gumalaw for the whole month of February. And na-mention ko nga sa mga previous videos ko, I think end of February or first week March, posible na mag-test yung PSEI dito sa 6.5 to 6.6 na levels, no? So I think just to reiterate yung mga sinabi ko sa previous videos, significant na makapag-breakout yung PSEI sa level na yan tapos pumunta sa 6.6 because that would mean bull market na talaga yung territory ng PSEI, no? If that's the case. Pero syempre kung mas mapapaaga pa yung breakout na yan, much better because I think this is already enough na consolidation, no? Halos isang buwan na siyang nagko-consolidate around this box. Kasi pag nag-revisit siya dito sa S2 tapos lumaki yung box, we can see na pwedeng maging matagal pa yung consolidation lalo. So it's better na hanggang dito na lang siya sa box tapos mag-breakout na soon. So for the first stock na pag-uusapan ko, that's ICT. So for ICT, the last time that I talked about this stock, medyo matagal na. So, around first week of December pa. So, 2 months ago. And during this period, yung ICT was about to test yung 600 na level. So, ito yung price pa nung stock na yun. No? Nag-close siya sa around 587. And as you can see, nag-resist yung level dito sa 600. Nahirapan siyang mag-close above. Tapos, nag-pull back towards this support. Kasi, I anticipated na magiging support yung S1 or S2 during this period. And eto nga, nakapag-support siya. Tapos, around the first week of January, eto, nakapag-breakout siya. Hindi lang dun sa 600 na price area, but also here, sa swing high niya sa 614, no? So, ngayon, I need to adjust itong levels for ICT. So, i-delete ko yung mga drawings niya. So, sa ngayon, it's very clear na meron tayong established swing high for ICT dito sa around 678.50 na level. So, I'm going to treat this as R1. So, ano yung potential support ng ICT? So, meron kasi ditong small consolidation around this area. So, if I'm going to extend it, makikita natin na tinatouch niya na yung support sa ngayon, no? So, ito kasi yung previous resistance. Tapos, posible kaya na mag-support itong level na to. Tapos, mag-bounce yung ICT in order to create another consolidation here. Or, pwedeng bumalik na siya kaagad, no, dito sa price levels na to. So, I think, pwede yan mangyari kung magkakaroon ng good catalyst pa sa ICT or yung overall market gaganda. Pero isa na to sa mga malakas na selling na nangyari sa ICT for this February, no. So, kailangan i-monitor kung ano yung pwedeng gawin
ng ICT this week. So, if we're going to plot yung support niya, ito siya sa S1 para sa akin. Tapos, yung sunod niya na support, syempre yung bottom ng range niya dito sa 604. So, para sa akin, ito yung S2. So, I think yung importante na dapat abangan dito sa ICT is that pag lumalim pa yung pullback, let's say, pumunta siya dito sa S2, tapos mag-breakdown pa, yung next kasi niya na support, yung around this level na, sa 550 to 555. So, this is possible na ito yung kanyang sunod na support sa S3. So, let's say na maging deep pullback talaga to, tapos pumunta siya dyan. Tapos, mag-support yung S3. So, ibig sabihin, magkakaroon ng sell-off no, towards this level. Nakikita ko na may potential siyang gumawa ng head and shoulders na pattern. So, eto. So, pag sinunod niya yung pattern na to, it's very important na hindi siya mag-breakdown dito sa S3, no? Tapos, makabalik siya ng above 630 and 640 na price level in order to prevent yung possible na head and shoulders pattern. So, hindi ko sinasabing mangyayari to. It's just that ina-anticipate ko lang na pag nahulog ng tuluyan yung stock dito sa S3, magagawa niya na yung 60 to 75% ng pattern, which makes it more possible, no? And hindi maganda yung ganyang pattern because it signals a top or a distribution that's about to happen. And kung titingnan kasi natin yung stock ng ICT, hindi pa siya nagkakaroon ng sobrang laki or sobrang grabe na pullback, no? So, it's very important na hindi na siya pumunta dito sa S3 para hindi matuloy yung ginagawa niyang head and shoulders na pattern. Kasi sa ngayon, around 40 to 50% ng pattern buo na. So, ang dapat gawin ng ICT sa ngayon, since meron namang support dito sa S1, dapat dito na siya magkaroon ng consolidation, no? Or kahit dito sa may S2, tapos mag-breakout siya ulit dito sa R1. So, ayan yung gusto kong makitang galaw sa kanya. So, before I go to the next stock chart, if you're new to this channel, madalas ako nag-upload ng mga stock market analysis or stock chart analysis videos. So, around once or twice a week ako nag-upload ng mga videos na to. So, if you want to stay updated sa mga chart videos na kagaya nito, make sure that you subscribe sa channel and like this video. So, balik na tayo sa next na stock. So, the next stock, that's TEL or PLDT. So, for TEL, the last time na napag-usapan ko yung stock na to, around the first week of December din, so 2 months ago. So, if I'm going to remove this vertical line, you can see na I was able to plot dito sa TEL yung mga significant levels niya. So, unahin ko muna yung resistance. So, during this period, meron kasi tayong nakikitang triple top no sa TEL around this area sa 1,334. So, for about a month, no, a month and a week, nasa loob lang ng consolidation na to yung TEL. So, nasunod naman niya yung bias ko na magko-consolidate lang siya. Until eventually, it was able to break out nung second week ng January. So, ito nalagpasan niya yung R1. Pero, hindi nga siya dire-diretso, no? In fact, bumalik pa siya dito sa ilalim. Tapos, nag-consolidate na naman. So, signaling na may mga nagpa-profit take or nagsisell off dyan. Tapos, sinasalo pa rin. And I was able to plot itong R2 simply because meron tayong double top dito sa short term sa level na yan. And as you can see, ilang araw nang nahihirapan yung TEL na mag-move above dito sa price levels na yan. So, it's respecting the resistance level. So, bakit ko ba na-drawing itong mga pattern dito sa baba? So, napag-usapan ko to kanina sa PSCI, you can see that there's also an inverse head and shoulder for PLDT. So, sabi ko nga sa previous video ko, yung ina-expect ko na pwede pang puntahan ng TEL is ito, yung S1. That's why umabot dito yung base nung right shoulder, no? Pero ang ginawa lang niya, nagstay lang siya dito sa loob ng box na to. So, hindi niya na-fulfill yung mas bigger box. So, ngayon, dito sa TEL, since it's having a difficult time na makalagpas sa R2, baka ang mangyari lang dito is mag-create na siya ng consolidation around this area, no? Since the R1 resistance is already now the S1 support for this stock since nagkaroon na ng role reversal. Tapos itong R2, magiging na tong R1. So, pwede na pumunta pa siya dito sa baba para magkaroon ng pullback.
pwede din na magstay lang siya dito sa box up until maging lamang na talaga yung buying pressure for the stock to break out and decide to move higher. So if the stock is indeed bullish and masunod niya itong ginagawa niyang chart pattern, then we can anticipate that TEL will move higher pag nakapag-breakout siya dito sa R1, no? Kasi clearly, nakapag-breakout na siya dito sa previous niya na resistance, itong nasa triple top niya na neckline ng inverse head and shoulder. So, inaantay na lang din siguro nito yung breakout dito sa R1 in order to move higher. So, dahil ang PLDT or TEL is part of the PSEI, I think isa sa mga catalyst nito sa overall markets is that pag gumanda yung takbo ng PSEI, baka magkaroon na ng chance na mabutas ng TEL yung R1 resistance niya. Or di kaya specific catalyst for TEL na kung saan mapakita nila na maganda yung earnings, no? Nagkaroon sila ng recovery sa earnings nila, or di kaya may mapakita silang positive catalyst in terms of fundamentals ng stock. Like, for instance, mas ma-finalize nila yung napapag-usapan na REIT when it comes to their data centers, or may bago silang investor na magbabuy into sa business nila nung data center. So, they will have additional capital which they can use to improve yung financial status ng company. So, it's very interesting to see kung anong gagawin ng TEL this trading week and for the whole month, no? Kung kakayanin ba niyang mag-breakout tapos pumunta na ulit sa 1,450 na price level. So, for the next stock, that's Keeper. So, for Keeper, the last time na napag-usapan ko siya sa stock chart analysis or stock market analysis video, January 19. So, close to 1 month na. And during this period, I was anticipating 3 possible scenarios. Syempre, one of the bullish scenarios is finally makapag-breakout siya dito sa box na ginagawa niya, no? Kasi meron tayong double top na resistance dito sa short term. Or, magstay lang siya ng sideways sa box na to, or it moves lower towards the support areas. So, in this case, ang nasunod niya is yung move lower. So, nasundan niya tong arrow na ginawa ko. And, eto nga, nakakahanap siya ng support dito sa S1. But, overall, andito pa rin naman siya sa loob ng malaking box na to, no? So, clearly, hindi na siya bullish sa ngayon. So, in terms sa key levels ng Keeper, i-retain ko pa rin yan kasi nare-respect pa rin naman niya yung mga levels na yun, no? Lalo na itong S1. So, andito pa rin naman siya malapit. So, hindi ko pa ito i-convert as a resistance because malapit pa and pwedeng nagkakaroon lang ng overshoot, no? Pagdating sa price ng stock. So, in the event na bumaba pa lalo yung Keeper at puntahan niya tong S2, then I'll convert this to sa R1 resistance tapos mag-upgrade na yung mga resistances dito sa taas. So, ano ba yung reason kung bakit nagkaroon ng bentahan dito sa Keeper? I think one of the main reasons why is natanggal siya sa dividend index ng PSE. So, previously kasi, yung Keeper tapos SECB is part ng dividend index ng PSE, no? Tapos, natanggal sila doon and naidagdag yung OGP at URC. So, essentially, na-replace sila. So, probably investors or traders are looking at that as a negative sentiment. Kaya nag-decide sila na ibenta itong Keeper, no? That's why for the whole month of January up until Feb, ito, pababa lang yung galaw ng stock. So I think ang crucial dito ngayon sa Keeper is kailangan mag-hold yung S2 na support. Dahil pag nabutas yan, kung titingnan natin yung mga possible support niya dito, medyo malalim, no? Kasi meron tayong previous consolidation around this area. So, ito yung around 2.01 or 2. So, ibig sabihin, ito yung kanyang possible na S3 na support, no? So, meron tayong psych support sa 2 and then itong mismong structure support niya kasi meron tayong double bottom dito nung previous consolidation niya. So, sa ngayon, bearish pa yung outlook sa Keeper. I think kailangan nila magpakita ng magandang catalyst para mabawi yung stock, no? Kasi kung meron na siyang current negative catalyst dahil natanggal siya sa dividend index, kailangan niya magpakita ng specific na fundamental sa company mismo para matulak pa yung stock pataas. And I think ang posible dyan is yung earnings nila. Kung mapakita nila na maganda yung fundamentals ng company or di kaya biglang tumaas yung dividends nila, no? So that despite na natanggal siya sa mismong index ng PSE sa dividends,
attractive pa rin siya para sa mga investors na ang priority is dividends, no? So, kung wala masyadong mangyayari sa Keeper, pwedeng mag-extend lang siya sa loob ng box na to or mag-breakdown pa dito sa S2. So, ang inaabangan ko dito is kung kaya ba niyang makapag-breakout dito sa 2.47, 2.51 na area. Kasi pag nangyari yan, pwedeng yun yung potential na inaantay ng stock para makapag-move higher. So, abangan natin yan dahil it's possible na within this month or next month, makapaglabas na sila ng mga reports nila, no, para makompleto yung financial data for 2025. If you haven't watched my videos talking about specific stocks na mas comprehensive pa, you can click towards the upper right. You can click towards the bottom right for stock market lessons na mga videos. And don't forget to like this video and subscribe sa channel so that you'll be updated sa mga future videos na i-upload ko pa.